mabait na loan application, hindi nangaharas, buong matatanggap, at hindi 7 days. So, eto nga ang bagong loan application na to ngayong taon, nare-reviewin ulit natin dahil ito na-review ko na last year. Ay gagawan nga natin ng update ngayon dahil may nakikita nga ako ng mangilan-ngilan na maraming mangilan-ngilan tapos marami. So, meron dito mangilan-ngilan ako nakikita na puro ganito yung sinasabi na ala daw nangaharas dito, buo daw matatanggap, hindi siya 7 days. Kaya ngayon, tingnan natin kung ano yung totoo dahil hindi natin alam kung agent ba sila o kung totoo talaga silang nakapag-try. So itong loan application nga na re-reviewin ulit natin ay ang TechCash. Dahil marami nga tayong nakikita ulit ng mga ads nila online. So ito for awareness na lang din para kung makita nyo man yung ads nila online ay magkaroon na kayo ng idea kung a-applyan nyo pa ba to or hindi. So ayan, mag-decide kayo sa may dulo ng video na to kung ayan, ka-apply ba, matutulungan ba tayo? Or patuloy lang tayong ibabaon sa utang. So, ayun, panoorin nyo yung video na to hanggang dulo, lalo na kung may loan ka dito. Dahil, sasabihin nga din natin kung ano yung pros and cons na tong isang loan application na to. Dahil, ayan, di ba, hindi na daw nangaharas. Check natin. So, ayan, umpisahan na natin. Shoutout nga pala kay Sir Shawnee De La Fuente, ayan, from Laguna. At sa may first na nag-comment sa may nakaraan nating upload which is kahapon dahil pagka lagi ka ngang unang mag-comment sa may ina-upload natin araw-araw ay makakatanggap ka nga ng 50 pesos na GCash ay ang pan-load-load. Di ba malaking bagay na din yan, makakaipon kayo? Basta una kayo laging mag-comment. So ayan, i-PM nyo lang ako agad at every Sunday ko sa inyo, isesend yan kung nakailang 50 kayo. Ayan, one way na pasasalamat sa inyo dahil lagi kayong updated sa mga ina-upload natin dito sa my YouTube. So, eto nga si TechCash is under Techwang Lending Corporation which is chinek ko naman kung naka-registered sa may SEC. Yes, naka-registered pa din sila. Pero hindi ibig sabihin nun is super legit na sila. Ayan, dahil alam naman natin na maraming naka-registered sa may SEC pero still meron at meron pa din tayong matatanggap na mga iba't ibang klaseng pananakot galing sa may mga iba't ibang agents do sa mga loan apps nga na naitatry natin online. At kung napapansin nyo, itong aking electric fan na naman, ayan na lagi ko sa inyo sinishare dahil sobrang worth it na pagbili ko dito at pag-check out ko. So ito nga pala is from Shopee. So ito nga ang aking Asahi na wooden stand fan. So ito yung gamit namin at sobrang bigat na to guys. May warranty din to. And ayan, dahil malaki ang ating muscle, kaya nating buhatin yan. Ito ay super metal siya. Ayan, napakabigat. At ito ay, kung kayo ay team white and team kahoy sa may bahay nyo, perfecto na pang aesthetic. Ayan, kung medyo nalalakayan kayo sa may price is pwede kayong gumamit ng S-Pay later nyo pagka mag-check out kayo na to. Sobrang ganda na to guys. And ayan, from Asahi brand, kaya alam natin na quality talaga pagkagawang Asahi. So yun, check nyo lang dyan sa may description dyan. Or sa may magpa-pop up dyan sa may gilid. Nag-iba na. So dati color blue yung logo nila and ngayon, nag-iba na, naging color green na. So dati 4.4 ratings lang sila pero ngayon is 4.7 na. O diba? Nagtaas din. At hindi na natin iisa-isahin syempre kung ano ba yung mga talaga nakapaloob dito. Pero ang share ko sa inyo is kung ano yung mga nabago. So ayan, update. Dito, dati 5 ang hinahanap nila na contact references. Pero ngayon is 2 na lang. Ayan, nagbago sila. Which is mas maganda naman talaga pagkakaunti lang yung contact references, di ba? Pero syempre, yung mga ilalagay nyo na contact references, make sure na talagang kakilala nyo or kapamilya nyo lang. And pagka ganito, ngayon 2026 na dapat, maging alisto na kayo. Pagka patuloy kayo mag-a-apply sa mga online loan applications, lalo na kung alam nyo naman na hindi sila super legit, is i-limit nyo lang yung nando sa my phone book nyo. Ayan, limit nyo lang sa may 5. And dito, mas lumaki din ang kanilang maximum na pinapautang. So, naging 90,000 pesos na. So, kung nagtataka kayo, bakit nag-umpisa ulit ako sa may ayan, share ulit ng information sa kanila, yun ay dahil nag-account cancellation ako dati. So, binura ko yung account ko sa kanila and hindi natin alam kung talagang nabura, pero nag-ulit ako simula umpisa. So, kung mapapanood nyo yung video ko na yan dati, ayan, pinakita ko dyan yung aking account cancellation. So, yung nakalagay nila dito is, ang repayment ay 2 to 12 months. At 1,000 to 90,000 pesos ang pwedeng applyan or pwedeng ipautang sa atin. So, ito nga yung na-offer sa akin dati. Ayan, 15,000 pesos at 7 days lang. So, ayun, ang interest rate ay 0.05%. Pero, ayan, after ko ngang mag-apply dito sa kanila ulit at ibigay yung mga information ay, ayan, sabi nila, 2 to 3 minutes lang malalaman mo na kung approve ka or hindi. So, ayun na nga, nag-antay tayo.
pero ako nga ay hindi naaprubahan. So, eto, 0.04% na lang yung nakalagay sa may bagong application nila. Pero dati is 0.05% ang interest nila. Pero sa ID naman, marami ka ditong pagpipilian pa din. At ayan, ang pinaka-pros naman dito, na dapat talaga ganito, hindi na nangangailangan ng social media account. So, hindi naman sila dito nanghihingi ng kahit na anong social media accounts aside dun sa may email lang. So, yun, email lang talaga. At pwede nga dito ang, ayan, retired students, unemployed, and part-time workers. So, pagka i-disburse naman, the same pa din, bank and e-wallet, pero mabusisi sila sa may facial verification. Ayan, kailangan talaga hindi siya blurred, kailangan makikita talaga yung face mo. Pero ayun na nga, sa loob ng 3 minuto is na-reject tayo. At isa pa pala na kinagandahan dito sa may loan app na to is nagsasabi sila kung bakit hindi ka nila naaprubahan. So ayan, current credit score doesn't meet the credit standards. So hindi ko na-meet ang standards nila, kaya ako ay hindi naaprubahan. At ako daw ay mag-aantay pa sa, ayan, after 3 weeks. Pero hindi dito nagtatapos ang ating pagre-review dahil nagbasa-basa pa nga din ako. Kung merong positive na feedback na hindi natin alam kung talagang yun ay mga users, syempre meron at meron ding mga negative feedback. So ito, nasa sa inyo pa din yung decision kung kayo ay magpapatuloy sa pag-a-apply or hindi. Pero dito nga sa may Techcash is, sabi nito, na-delay daw siya ng 1 araw pero 140 plus ang dagdag. So medyo malaki-laki itong dagdag na to pagka na-delay ka. Tapos, nanghingi daw siya ng documentation at legal computation na umaayon sa SEC pero wala daw maibigay. So, nanghiram siya dito ng 3,000 pesos pero yung balik ay 4,200. So, ayun, biruin nyo, 140 pesos plus ang madadagdag pagka kayo ay na-late ng pagbabayad. And pagka nag-apply ka dito ng 3,500, pagka ito yung in-offer sa'yo is hindi mo siya buong matatanggap dahil meron dito management fee. At sa 3,500, ang matatanggap mo na lang is 2,100 and 7 days lang siya. So, meron ding nag-loan dito, 1,000. Ang natanggap na lang niya ay 600 pesos. Pero kasi iba-iba talaga yung mga agent. Meron talaga na maayos pa ding makipag-usap. Kaya, ayan, swertihan pagka yung natapat sa inyo na agent na nangongolekta ng bayad is mabait-bait kausap, hindi yung super harass. Siguro medyo na ayan, nakokonsensya sila sa may way nila ng pakikipag-usap or paniningil. Pero kung tayo nga ay nangungutang, pero nakita natin kung kailan talaga yung pinaka-due date, dapat responsible tayo sa mga action na ginagawa natin, lalo na kung kinonfirm natin or tinanggap natin, inaccept natin yung loan, so responsibilidad mo na yan na bayaran talaga. Lalo na kung nakita mo na yung mga ratings and reviews dun sa may application, tapos pinagpatuloy nyo pa din, at alam nyo na hindi kayo makakapagbayad doon sa may due date na yon, talagang sasakit ang ulo nyo. Lagi ko sa inyo sinasabi, pagka hindi kayang bayaran sa may due date is wag nang ipagpatuloy para, ayan, iwas na sa may isipin nyo, magbago na tayo, this 2026, pag hindi kayang bayaran sa due date ay wag nang ipagpatuloy. Pero kung kaya naman, kung talaga nangangailangan kayo, pwede kayo mag-try doon sa mga super legit din, malay nyo ma-approve kayo, di ba? So, kagaya ko, meron ako na-applyan na isang loan application, pero since maganda siya, nakailang try ako. So, mga 5 try yon, kahit na puro rejected, pinagpatuloy ko yung pag-a-apply. And, ayun, after 1 year, na-approbahan naman ako and pinagpapasalamat ko yon. So, ayun, kailangan alagaan nyo. Pag meron kayong legit na loan application na na-try. Pero dito nga sa may Techcash, kayo pa din ang bahala kung ipagpapatuloy nyo yung pag-a-apply nyo dito. Mahalaga is, nagkaroon kayo ng idea kung ano yung mga sasagutan, ayan, mga personal information nyo, yung mga ID, yung mga possible nga na ma-experience nyo dahil dito is, ayan, meron nga daw talagang pananakot. At medyo malaki ang interest. Ayan, hindi din siya buong matatanggap and 7 days lang. Pero sige, hindi ko muna i-cancel ang account ko dito. Ipagpapatuloy natin yung pag-a-apply dito hanggang sa ma-aprobahan tayo. At i-share ko nga sa inyo ulit kung ilang try ako sa kanila bago ako ma-aprobahan. So, kung na-try nyo na din yung application na to, ayan, share nyo naman yung experience nyo dyan sa may comment section para maging aware nga din yung iba at malaman nila kung ano yung i-expect nila dito sa my loan application na to. So, ayan, kahit na karaming negative na feedback sa may isang loan application, hindi pa din talaga mawawala yung merong magandang part ito. May ilan na positive pa din na feedback, kaya kayo na din ang bahalang mag-decide kung ipagpapatuloy nyo pa or hindi. So, kung meron pa kayong gustong loan application na ipapa-review or gagawin ng update is comment down below. Pero kung naghanap ka nga ng super
bilis ng approval is baka hindi para sa'yo itong si Tekash dahil ako nga, ayan na reject dito sa kanila. So, ayan lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!